Magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? At welcome po again to my another video. Ngayon naman is pag-uusapan po natin yung mga maliliit na bagay na dapat ating liwanin at linawin. At baka po ito'y gigising po sa inyong isipan po. Bubukas sa inyong kaunawaan. At saka alam nyo naman po na tayo ay nagkakamali po. Kakasala tayo. Ako nga minsan nagkakamali din. At saka yung iba, nagkasala din. Yung malaking pagkakasala po kasi nga, wag tayong sa kautusan po, no? Wag tayong magnakaw, wag tayong mainggit sa ating kapwa, wag tayong pumatay. So, wag nating kainggitan yung mga bagay na meron ng ating kapatid, hindi po ba? Dun sa kautusan po yan. So, wag po tayong wag po tayong magsalita ng masama tungkol sa kanila po. Kasi nga po, maaaring hindi mo kayang gawin ang ginawa nila. Halimbawa, isang tao, isang kakilala mo, nagkamali siya, nag-cheat siya sa kanyang asawa po, o ganun. Or nag-cheat sa kanyang girlfriend or boyfriend. So, wag po ninyong ipagkalat po na ganun po siya. Kasi nga po, maaring hindi mo kayang gawin yung ginawa niya. Ngunit, mas may mabigat kang, meron ding mga bagay na hindi niyang kayang gawin na ginawa mo. Yun po, ang punto ko dyan mga kapatid, huwag tayo magmalinis po kasi nga, lahat po tayo nagkakamali. So, huwag nating ipagkalat yung kanilang, kung ano yung kanilang ginawa. Bagkus po ay, ipanalangin po natin yung kanilang ginawa po. Huwag nating ipamukha na sinasabi mo na parang hindi mo kayang gawin yung kanyang ginawa. Totoo po yun. May mga bagay na gano'n. Hindi mo kayang gawin yung ginawa niyang pagkakamali. So, ngunit, meron namang, merong hypocrisy po. Para buwang hindi ka magkakamali, hindi ka magkakasala. So, mas mabigat pa yun kaysa ginawa niya. At ang malala pa dyan, pinagkalat mo. Totoo po yan na walang baho na hindi nabubunyag. Walang sikreto na hindi nabubunyag. Totoo po yan. So, lalabas at lalabas talaga yan. Pero, wag naman sana manggaling po sa atin po na sinasabi natin na baka, hindi po. Sinasabi natin na baka, na para bang hindi tayo nagkakamali po. So, wag tayong ganun po. Wag tayong magsalita in behalf of them. So, hindi natin alam yung buong pangyayari po. Hindi tayo nakasubaybay sa buhay nila. Ibig ko pong sabihin, wag nating galawin yung kanilang mundo. Sa kanila yon, problema nila yon. Sa atin po is pagdasal po natin na ma-resolve yung kanilang mga pagkakamali po. Hindi wag nating dagdagan yung kanilang problema po. Kasi nga maring hindi natin kayang gawin yung ginawa nila, ngunit mas mabigat pala yung ginawa natin. Halimbawa, pinagkalat natin na ganito, na ganyan sila. So, nagkasala na po tayo niyan mga kapatid. Kasi nga, nandito yan mababasa mo yan sa Kawikaan 10. Dito po yan sa andyan, mababasa mo dito sa Kawikaan 10. So, verse 19. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pagkilala. So, yun po. Ito pa.
Ah, ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. So, yun po mga kapatid. Ang salita ng masama ay puro paninira. So, wag nating siraan yung tao. Kasi nga, hindi natin alam yung buong pangyayari, kung ano yung buong storya po nila. Huwag tayong magsalita in behalf of them. So, masama po yun. So, antayin nating sila yung magsalita. Huwag tayong gumawa ng kwento. So, doon pa lang, nagkakamali na tayo. Wala man yan, hindi man yan nabilang sa 10 kautusan, ngunit pagkakamali rin yan. Kasi naninira tayo, hindi po ba? Totoo po yun. Totoo po yun. At mag-ingat po tayo sa ating pananalita po. So, yung ating pananalita, maaaring nakapagbibigay ng kaalaman sa kapwa natin po, sa ating kapwa-tao. So, on the other side po, yung ating pananalita, maaari din po yung makapagbigay ng kapahamakan sa iba. O maaari silang mapahamak dahil sa iyo. Dahil nga dinagdagan mo yung salita niya. So masama po 'yun. Masama po 'yun, kapatid. Hindi man yan nabilang sa 10 kautusan, ngunit masama pa rin yan kasi naninira tayo. Dinagdagan natin yung phrase po, yung sentence po na ginawa nila. Yung kanilang sinabi. So, huwag tayong magdagdag. So, kung ang mas maganda niyan, antayin natin na sila yung magsalita. Huwag tayong magsalita in behalf of them. So, ganun na po mga kapatid. So, iwasan po nating magsalita ng matutulis na mga salita, matatalas. Yun po. So, alam niyo yun sa mga kasabihan. Ang talas ng pananalita mo, yun mga ganung bagay. Nakakaano po yan nakakahiwa po yan ng damdamin po. Take note po, kapag yung damdamin nyo na po yung nasaktan, kapag dumudugo na kayo, tsak na kapamakan yung yung result niyan. So iwasan po natin yung magsalita ng mga bagay na hindi naman talaga totoo. Huwag natin dagdagan yung mga storya po. So ganun lang po. So salamat po sa inyong mga kapatid, sa inyong pakikinig po sa banal na salita ng Diyos. At sana po ay may naintindihan po kayo at nakadagdag ng kaalaman sa inyo at pananampalataya. At sana po ay bigyan tayo ng kaalaman ng Diyos at karunungan na galing sa Kanya. At kita-kita po tayo sa susunod kong video. Bye-bye.